Magandang araw. Holy Monday kahapon at bagamat kahapon nga yan, I guess it's important for me to share with you my insights and reflection. So, you see, sa panahon ito, ating pinagnilay-nilayan, hindi lang ang mga last days ng Panginoong Hesus dito sa lupa, kundi ang katotohanan na siya nga ang Mesiyas at tunay ngang naganap ang lahat ng ito sa history. Concerning to the importance of the evidence, or I mean historical evidence, hindi po gawa-gawa ang kwento ni Jesus. May mga independent sources po tayo outside the Bible like Tacitus, Josephus, and others na kinilala ang kanyang buhay, kamatayan at ang paniniwala ng kanyang mga disciples na si Jesus nga ay nabuhay muli. Ang mga disciples niya like Peter, James, and John ay naging witnesses mismo ng mga events na ito. At hindi po ito kwento lang ng relihiyon, ito po ay talagang naganap sa kasaysayan. So, let's go for this message on Holy Monday. Mark 11:15-17, pumasok ang Lord sa temple at nilinis ito. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at sinabing, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw. Ito po yung radical move kung tutusin. Ang Lord, hindi lamang po siya tahimik. Jesus was not Barney. Hindi siya yung gentle teacher lang. Talagang kinumpronta niya ang korupsyon ng harap-harapan. Nilabanan niya ang maling paggamit ng relihiyon, kumbaga, para sa pansariling kapakinabangan. So, you see, ang ganitong tapang ay nagpapakita na ang ating Panginoong Hesus ay may authority sa lahat ng bagay. Hindi siya teacher lang, hindi siya tao lang. Siya ay hari na may karapatang maglinis ng temple sapagkat siya mismo ang fulfillment ng temple. Hindi niya sinabing, I'm just a messenger. Ang kanyang pagkilos at pananalita ay nagsasabing, in a sense, na parang sinasabi ng Lord na siya ang may-ari ng bahay na ito, yung temple. Kaya paano makakagawa ng ganitong bagay ang isang tao kung hindi siya ang kaisa-isang anak ng Diyos na buhay? Siyempre, hindi rin mawawala ang mga natupad na prophecies about Him. Like in Malachi chapter 3 verse 1-3 nang sinasabi, ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ito mismo ang ginawa niya sa Holy Monday. Biglaan siyang dumating at nilinis ang temple. Fulfilled prophecy is a strong evidence that Jesus is who He claimed to be. So guys, message time. Ang Holy Monday ay paalala na hindi sapat ang panlabas na pagkilos o panlabas na ritual o panlabas na relihiyon. You see, ang Diyos ay naghanap ng pusong dalisay, hindi ng mga seremonyang walang tunay na pagsamba. At alam niyo mga kapatid, our Lord is calling for inner transformation, not just outward rituals. Kaya mga kapatid, tayo ba'y may pananampalatayang malinis? O tayo rin ba'y kailangang linisin ng ating Panginoong Hesus? Nawa, sa inyo pong pagbubulay-bulay sa Lunes Santo, let's ask ourselves, may mga bahagi ba ng ating puso na kailangang linisin ng ating Panginoong Hesus? Kung siya'y dumaan sa ating templo, o mismong buhay natin, anong mga bagay ang kanyang itataboy? And most of all, remember, ang mga naganap sa Semana Santa ay hindi po kathang-isip, bagkus ito po ay historical truth. Sa madaling sabi, ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang siya guro lang. Siya nga ang kaisa-isang anak ng Diyos, ang Mesiyas at ang tagapagligtas ng sangkatauhan.